Yes, mga kaibigan, the part 2 of Mix Global Headliner. Nakasama si Maymay Entrata, mga kaibigan. Hindi na natin patatagalin. Let's go, Maymay! Ano pa ba ang balita mo para sa amin? Sa parte pong ito ay pag-uusapan po nilang tatlo ang buhay ni Maymay sa showbiz from Amakabugera to PBB, mga kaibigan, and they will talk about Happy Crush, and yes, ang napaka-exciting na pinag-uusapan at mainit-init hanggang ngayon simula grand launch po ng Roja ay syempre itong teleseryeng Roja na kung saan mapapanood na natin soon. Let's go and let's hear ano nga ba ang sasabihin ni Maymay para sa mga mixed listeners and viewers globally. Let's go, Maymay. Ngayon, talking about your milestones, diba? Hindi talaga natin madedenay na ang lala nung effect nung isa mong kanta sa amin lahat. Ako, personally, sobrang, hype song ko siya. Yes, pag nagme-makeup, Amakabugera. Wow, thank you po. So, diba, yung Amakabugera, sobrang yung success niya. Now, we wanna ask, is there any pressure in you na para sundan or higitan yung naging success ng Amakabugera? Pressure? Ayoko din naman sabihin na wala akong pressure. Pero, parang, paano ba sabihin to? Hindi pressure po eh. Kung baga gusto ko lagi yung kasunod, manggagaling pa rin siya sa puso ko na tama yung nararamdaman ko. Na kung baga kung hindi man po siya magiging hit or hindi, dahil alam ko po na nanggagaling siya sa puso ko, wala akong ine-expect naman ng pagtanggap ng tao kung ano yung susunod kong kanta. Pero siguro yung magandang pressure na lang. Yung magandang pressure na kumbaga na sana lahat ng kanta ko ay maging inspirasyon ng bawat isa. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kaya gusto ko na parang maging insa ako sa mga inspirasyon nila na they're not alone. Na hindi lang sila yung may pinagdadaanan. Pare-pareho lang tayo. Parang kumbaga gusto ko lang may bahagi yung paraan kung paano ko siya nalampasan. Yung bawat pagsubok na nalampasan ko sa buhay ko. Through music. And you are actually doing it. Like, kunyari, kahit yung acting nga, so you've taken on so many different roles, yung mga light-hearted series, yung katatapos mo lang na series, diba? And now, ngayon naman, sa Roja, which is an action drama. Can you tell us more about your role sa Roja? Kababata ako nila Olsen at saka ni Liam, si Donnie at saka si Kyle. Yun po, kababatang kaibigan. Okay. Kita namin parang chef ka doon. Yes po, chef kami doon. Pero pastime namin magkakaibigan ay yung fighting. Isa sa mga dream role ko talaga is action. Matagal ko nang sinasabi yan. Every interview, ano yung dream role mo? Action. Anong genre ng gusto mo? Na gusto mong matry? Action po. Matagal na panahon na po yun. So yun, sobrang ibang-iba siya dun sa mga character na natapos ko. Kaya sobrang na-enjoy ko yung process. May 3 days training ako sa pakikipaglaban. Tapos nag-acting workshop din ako kasi matagal din po ako hindi nakapag-acting ulit. Opo, ngayon lang talaga ulit. Okay. Kaya nga ngayon na ready ako umacting ulit. Kusa siyang dumating. Sabi ko, wow, okay. Nakadestined siya sa akin. Oo, divine timing. I'll grab it na, Lord. Okay. True. Hindi natin tatanggihan niya, mga Ben. And of course, dream genre mo din kasi siya. Yun na nga so, po diba? eh. Parang saktong-sakto lang sakto din talaga para yung sa'yo talaga. Opo. So, ano mention mo nga kanina, you're one of the childhood friends ng characters ni Donnie and ni Kyle. So, how was it naman working with your castmates, silang dalawa? Kamusta naman yung mga bondings nyo, offset? Halos lahat ng cast po doon, kilala namin yung isa't isa. At kaibigan ko na din po yung dalawa at yung buong cast na yun. Since matagal na panahon pa. Kaya nga nung nalaman ko na sila yung mga kasama namin, sobrang hindi na namin kailangan mag-workshop para mawala yung wall sa amin. Okay. Kusa kami nag-connect lahat. Pero diba, yung mga kasama mo rin dun, mga taga-PBB din. Usually, Oo, Emilio Daes, Easy Manía Fashion. Pero bago sila nag-PBB,
kaibigan, close naman Close na kami. na talaga kayo. Opo. So, hindi na sobrang mahirap, no? Hindi na talaga. Pero, di ba, bago yung Roja, meron ka pang series na hinint ka natin kanina, which is yung Yay! Happy Crush. How do you balance yung back-to-back projects na gano'n na, di ba, Happy Crush, Music. na parang Okay po. TV girl, ganyan. Opo. Tapos, ito naman, Action drama. Action drama. Tawag nito, hindi naman po yata mahirap kapag pinaghahandaan po lahat ng bagay. Tsaka parang hindi din po naging malayo naman yung mga personality ni Luna. As ako dito sa Roja, tsaka nung Happy Crush lang. Kasi lahat naman tayo nagka-crush nung 15 years old tayo or 14. Relatable. Nang wala pang mga cellphone na. Millennial na po ako. So, sana makaka-relate pa rin kayo. Well, how about So, you yun. balancing your time? Di ba? Kasi my marami God. kang Oo. ginagawa. Oo naman. As a breadwinner, tapos nagtatrabaho, madali lang naman sa akin kapag alam mong mahal mo yung ginagawa mo. Yeah, you've had so many passions nga. Kasi kaya Apo. niya natanong, ang dami na nangyari since your PBB journey. Kasi doon talaga ka nagsimula. Ang tagal na rin niya. It's been years and years and years. Kamusta yung buong 10-year experience? May before and may now. 10 years Compare, no? experience. Compare the my Grabe. before and my now. Dati po, sige, maging honest ako sa inyo. Dati talaga, mga first to 3 years, hindi ko alam kung paano embraced yung meron ako. Kasi lahat nabigla ako. So, pumasok ako sa industriya na hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Kasi may mga artist na, hey, ako parang dancer na ako since I was 3 years old. Oh, I've been singing since I was 2. I'm like, paano yun nalaman yun? Tapos ako, from reality show, tapos pinasok sa industry, tapos mag-acting scene. Sabi ko, wait lang, hindi ko alam lahat ng to. Tapos parang, sabi ko, Lord, please, I pray for wisdom talaga. So, yung binigay sa akin is, dahil hindi ko alam, aaralin ko siya. So, dahil skill siya, naaaral siya, natututunan siya. Kung 100% ka talaga na committed dun sa skill na yun, talagang matutunan niyo po siya. Gusto kong parang maging proof doon as ako na natutunan talaga yung lahat as long as maging masipag ka lang at talagang you committed talaga doon sa bagay na yun. Opo. Would you say, mas madali nang mag-adjust? Parang kunyari, kapag binigay na sa'yo yung opportunity, go, I'm gonna grab it na, wala nang hesitation. Yun yung magic po ng learning eh. Kapag kasi, kaya lang naman tayo kinakabahan kasi hindi tayo prepare. Kaya lang tayo sobrang kinakabahan kasi wala pa tayong natututunan. Pero pag may experience ka na, may natutunan ka na, and you're prepared, it's easier yung process po. Dun sa bawat projects na gagawin mo. Pero dun sa mga bago pa lang, take your time. Don't be too hard on yourself. Mga first to 3 years, it's okay kung yung parang feeling nyo walang nangyayari. Kung feeling nyo walang nangyayari, then that's the opportunity for you to learn dun sa mga bagay na gusto nyo matutunan. Para ma-apply nyo siya once na bigay ng opportunity sa inyo. Ayun talaga yung nuggets of wisdom na nakukuha natin dito sa interview na to. Actually, yeah, This side of my mind, parang endless learning, kumbaga, Totoo. di ba? And learning at any age, di ba? Sabi niyo nga kanina, 23, and starting to sing pa lang, di ba? True. Learning and patience lang din talaga. Exactly. And kind of discovering yourself din on what you wanna do. Kasi nga, hindi naman din lahat alam agad kung anong gusto nila gawin. What if at 25, gusto ko pala maging singer, maging dancer, di ba? Oo nga, You can iba-iba. always learn. Ako yan. Oo. Okay. Gusto ko kumanta. Kayo, talented nyo, oh. Yeah, but I'm curious lang din, since you said na you learned everything, when was the moment na na-realize mo na, okay, in love na pala ako sa acting, or in love na pala ako sa... Gusto mo muna tayo doon? Gusto mo muna tayo doon? Pwede mo naman Acting share, lang. please. Ang pareho naman. Kailan ko parang na-realize na nagustuhan ko na yung acting, Yes. singing, tsaka yung pagpa-perform. The life of a showgirl. Exactly. Yung natutunan ko na po yung bawat skill na yun. Opo. And that's what you're doing now then, and you're getting your dream role finally. So I'm curious lang, looking into the future, I know you're always waiting and ready lang din sa opportunity, but if you could choose a dream project, and sama ko na rin dream performance with anyone or with your self-concert,
Ano yun? Yung dream project ko is ongoing po, which is yung Roha. Kasi ito nga yung dream role ko talaga na gusto kong gawin at dream kong genre. Kaya sana abangan niyo po talaga. Tapos ano pa nga yung isa? Performance. Meron ka bang gustong makasama or baka gusto mo na mag-concert? Dream collab. Shucks, nasabi ko to once lang, pero may isang specific festival na gusto kong mag-perform doon. Pero yun muna. Okay, parang alam na natin yan. Ay, hindi naman, wala naman. Wala naman. Day, manifest natin yung lahat. Manifest Basta natin yan. we always know that Mayma is God willing. ready for the opportunity. Kasi And nga, magpe-prepare nagpe-prepare siya talaga. every time. Oh, that's true. And a lot of people love you for it. And for your personality, kaya ka minahal din ng maraming tao. Like, since PBB days. Actually, kiliti ko. Hindi siya tumatanggap ng compliment, guys. But yeah, that's why I think you stayed so long din sa industry. Because yung personality mo yung bumubuhay din talaga sa'yo. And that's what people are finding. Pero ngayon, malalaman thank you po. natin, mahal ka ba talaga ng mga minamahal mong tao? Maibabalik Phone ba? ko? Oo. Eto, kukunin pa lang natin. But for now, we're gonna play. Grabe naman si Maymay. Grabe. Sobrang wisdom niya today ibinigay, mga kaibigan. Sobrang ganda ng interview niya. It's very inspirational and I think yung mga bagong tubo ba tawag doon, new generation, they need to watch this video kasi ito po ang isang inspiration na coming from a true experience. Something na dapat nilang marinig and something na kuhanan nila ng aral. Kasi nga po, Maymay is such a living truth na ang bawat bagay pala ay napag-aaralan. Kaya pala ikaw kinakabahan when you are doing something new dahilan sa kulang yung weapon mo to face yung struggle and challenges. So yes, ang sarap po niyang pakinggan, mga kaibigan, parang sarap ulit-ulitin. So for you to hear all that, I want you to watch this whole video, this episode part 2, because this is something that is really worth it. Yung pwede mong ipasa kahit kanino para ma-share mo ang wisdom ng isang Merridale Maymay Entrata po, mga kaibigan. Ay, napakasarap niya pong pakinggan. So let's go. Para po sa mga mag-aabang ng part 3, yun po ang game time ni Maymay Entrata with the VJs po. Alexander Lexter Jules, this is your part 2. I will see you in a bit for more. Magandang gabi, everyone.